Panginoon. Kailan ba'y ikita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Inasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Saan ba ako'y narito? Ako ay narito ngayon. Inasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Minsan pa ako'y narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Sumasayaw na nga,
sa amin. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, dakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko ay lagi mong lahad. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Minsan pa walang hanggan, walang hanggan, katapatan sa buhay ko ay lagi mong lahad. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka yes, Lord, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Yes, Lord, you deserve the worship. Hatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan.
Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kasulan mo di mapapantayan, kadakilan mo'y di mapapantayan. Yes, Lord. Let's learn before the Lord our God today. Hallelujah. Glory and honor be unto your name, Jesus. You deserve to be worshipped, Lord. You deserve to be exalted, O God. You deserve to be glorified tonight. Lord, here we are before you. We humble down ourselves in the throne of your grace and mercy. And this is our humble plea, Father God, Lord, to experience once again your presence here in our midst. Experience once again, Father God, Lord, the fire of your Spirit, Father God, Lord, to move within our hearts tonight, Father, as we worship you here in this place, Jesus. Hallelujah. Glory to you. Glory to you. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba, at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti, sa lahat mo ginawa. Niyakap mo, O Lord. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Minsan pa, habang hindi karapat-dapat. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba, at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti, sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian, salamat sa sugdulang biyaya. Hallelujah. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba, at wagas mo pagsinta.
at mo ginawa. Niyakap mo ako sa aming kaluhian. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan hindi napahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo ng katarungan at katwiran, kahit minsan hindi napahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking kaluhian. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking kaluhian. Inibig mo ako nang di kayang
surrender everything unto you, and it is all your will be done. We give to you, surrender to you, Lord God, everything we have. It is always your will, Lord God. What we want, Lord God, is always to be aligned in your will. Let our will be your will, Lord. Continuously guide us, Lord, and continuously lift your name, Lord, alone. And guide us, Lord, sa lahat ng aming gagawin. Ikaw ang maging sentro ng aming pamumuhay. Ikaw ang maging sentro ng aming mga thoughts. Ikaw ang maging sentro ng lahat ng aming gagawin. Let our mouth, Lord, worship you. Let our hands worship you. Let our mind, our wisdom, and everything our being, Lord God, be aligned unto you. Lord, do not only let us declare that we love you, Lord, but Lord, help us, Lord, to follow the way with perseverance, Lord God, because we know, Lord, that in your presence we can be everything with what we want in your presence, Lord. We are strengthened by your strength, Lord God, not our own strength. It is you alone, Lord God, that make it happen in our lives. Whatever desires that we have, Lord, if it's aligned to your will, it will be answered, Lord. It will be heard righteously in your Lord. Because, Lord, we know that the prayer of the righteous, Lord God, that only wanted to do good, to have the effect of goodness, Lord God, among us, to the people, to our surroundings, and everything, Lord God. We know, Lord God, that you always do. We cry, Lord God, and you hear us, because you are away from everything, but you are close because you are righteous and you live in faith. Lord, righteousness is not that we are perfect, Lord, but because whenever we fall, Lord, we always wanted to run to you, Lord, alone. It is always you, our voice. It is only you, Lord God, that we know that could change the course of our life and nobody else. Even our own selves, we cannot bring us and cannot forward us to anything, something good without your opinion, Lord. We know, Lord, that whatever we ask in prayer, Lord, and we believe that you will hear it, Lord, and it will be given to us. Lord, lahat ng aming nililiin, Lord, ang mga prayers ng aming mga kapatid, Lord God, kanilang karamdaman, sa kanilang mga financial burdens, sa lahat ng mga burdens na nilagay po. We all know, Lord, na ikaw lamang po ang aming makakasagot ng aming mga kalingan, ng aming mga panalangin, Lord God, because you are the miracle maker. Ikaw, Lord, ang gumawa sa amin, at ikaw lamang po ang makakapag-solve ng lahat ng issues na meron kami, Lord God. You created us, Lord, and you are also the one who will solve every problem, every disease that we have, problems with our body, problems with our lives, problems with our financials. Lord, it is only you alone can change the course of our life. We through faith to you, Lord God. We believe, Lord, that everything is visible and miracles take us. Lord, especially for looking for our big house, Lord God. We know, Lord, that you will never take away your eyes on us, Lord. Because, Lord, our purpose and our goals, Lord God, and mission, Lord God, is to glorify your name, to worship your name on time. You will not let us, Lord, that we will not worship you, Lord, because every Friday, Lord, that we cannot give you thanks and praise, Lord God, is something that is lost in our week, in our lives, Lord God. Because being in your presence, Lord God, is the most wonderful feeling that we could feel. And we wanted, Lord God, to continuously lift your name and glorify you with our mouth, with our words, and with our doing. And Lord, we know that you hear us. You see us and you will grant us in your faith house, Lord, which is bigger, Lord God, that could advance your kingdom, Lord. And it will make, Lord that Jesus. it could take more souls
pamamaraan, Lord, it will be something good that will happen, Lord. Whatever it is that's happening right now, Lord, we know that we will overcome it and come forth and conquer, Lord. And your glory will always be the one who will be extended. In the name of our Lord Jesus Christ, we claim everything positive, everything good to this house, Lord God, to this church, Jesus the Great I Am Church. And we will exceed, Lord God, and we will raise the roof, and we will magnify your name. We will extend your territory, Lord God, in the name of our Lord Jesus Christ, now and forever. Amen. Habol na. Wala, nakahabol siya. Buti na lang, pag gising namin, nandiyan ka na. Isip talaga. Pag mulat ang mata. Mulat ang mata. Sabi nga, Siya namin yung nalit ako nakalabas. hintay ka talaga namin. Excited pa naman ako sa prayer. Kala ko naman, ikinig Ay, nantay na talaga ako. Hindi kasi sabi nila full praise daw, kaya Praise the Lord. Good evening sa lahat. Parang yan, kamusta ang lahat? Mabuti. Ayan, huwag natin patagalin. Ang tatalakayin natin ngayon from the book of Proverbs, chapter 3. Understanding, in all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Let's bow our head. Lord, maraming salamat sa gabi na ito, Panginoon. Lord, guide us, Panginoon, as we tackle of your words tonight, Panginoon. Hallelujah. Lord, use me as empty vessels of your word tonight, Panginoon. We believe, Panginoon, there's a revelations of your word tonight, Panginoon. Naniwala kayo, Panginoon, despite sa mga struggles na meron kami at this moment, Panginoon. Lord, sasubmit namin kung anong burden na meron kami ngayon, Panginoon. And we believe, Panginoon, our prayer and petitions, Panginoon, to submit to you, Panginoon, yours are already answered, Panginoon. And we believe, Panginoon, our burdens will be overcome because of you. You are our God, the Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Panginoon, provider. Hallelujah, Lord. Lord, pinagkatiwala po namin ngayon, Panginoon, sa gabing ito, ang aming tatalakayin ng words, Panginoon. Mali, Panginoon, give us a wisdom and knowledge, Panginoon, na maintindihan namin ang iyong salita ngayong gabi, Panginoon. Hallelujah. It's a prayer in His name. Amen. Ang introduction natin, pasensya na wala ko yung slide, ha? Kasi yung laptop ko, nung una, naggumawa ako ng gano'n para sa prayer meeting natin. Na-shutdown bigla. Kasi nga siya, bawal sa company namin. Napaka-stricto ng company namin. Kaya pinalitan ng bago. So wala tayong magawa doon. Kaya pasensya na, basahin mo na lang po. At saka kung may Bible kayo sa phone nyo, pwede nyo rin ako sabayan. Introduction, acknowledging God, transform decision making for being self-centered to being God-centered instead of asking, what do I want? Or what is the best for me? We begin asking, what is God's will? And what we would honor to Him. Napakaganda po ng natin, sa introduction pa lang. May 5 akong dito. Meron, I have 5 keys sa verse na to. Una, it brings God wisdom into our decisions. Our knowledge is limited, but God sees the whole picture. When we acknowledge Him, we seek His wisdom through prayer, scripture, and godly counsel. Malinaw naman, for example, before making a financial decisions, or whatever we made decisions, we consider biblical principle rather than acting impulsively.
mga kapatid, kung mag-ano man tayo ng mga decision making natin, huwag natin idaan sa sa personal intelligence natin. Kasi, and I believe, marami na rin sa atin na nag-decision ng sarili natin na pa. Kasi minsan kasi as a Christian, kasi naranasan ko na rin mga decision making without God. Sablay lahat. But, again, despite sa mga naranasan ko, ginising na naman ako ni Lord. Parang lumalayo ka na, kapatid. Parang mas lalo tayo nagkakasala. Kasi yung mga decision making kasi natin, akala natin tama, pero mali pala. Kasi minsan, yung prayer natin, minsan alam natin na hindi agad sinasagot. Kasi si Lord, alam niyang may dinadala ka pa eh. Kailangan ka muna i-transform kung anong meron ka ngayon, especially mga kapatid. Kasi paglabas natin sa ating, especially sa comfort zone, or babalik na sa comfort zone natin, paglabas natin dito sa puluwagan ito, ang daming battles. Pagdating natin sa kwarto, lalong mag-isa tayo, ang dami natin iniisip. Kasi pag labas tayo dito sa bulwagang ito, napakasarap kasi makinig ng Word of God eh. Pagdating natin sa comfort zone natin, iba na naman yung mga ginagawa natin. Kaya naalala ko naman yung analogy ni Kuya Dave. Umangat, isang kamay, isa lumidilig. Di ba? Kaya, minsan kasi lack of wisdom tayo. Kaya, sabi dun sa James chapter 1 verse 5, if any of you lack of wisdom, you should ask God. Kasi si Lord lang talaga magbibigay ng wisdom sa atin, mga kapatid. Especially knowledge. Kasi despite sa mga nararanasan natin ngayon, especially lahat tayo OFW. Bakit tayo nandito? Earn. Diba? Kasi minsan, unang-unang struggle natin, finance talaga eh. Yun talagang number 1 eh. Swerte ka na lang, wala kang utang ngayon. Siguro, pag nagpala ka ngayon. Kasi, naniwala ako kapatid, pag nasa Lord na tayo, tinuturuan tayo ng financial literacy. Diba? Malinaw naman ito sa James 1:5 eh. Kasi minsan, pagdating natin sa pera, wala tayong knowledge eh. Even myself, I admit that. Budget. Kaya talaga, lack of wisdom, lack of knowledge ako na pagdating sa finance literacy. But I thank God and I praise God because of our pastors and pastora. Especially my spiritual advisors and my bilang nanay. Kaya maraming salamat din sa mga paalala, Pastor. Yeah, let's continue. It protect us from the pride and self-reliance. Ito na, mga kapatid. Di ba malinaw naman dito sa Proverbs 3:5, lean not your own understanding. Acknowledge God's remind us that our judgment is not always correct. Nalalaman yung siguro yung BS natin ng mali. How we judge. Kasi mga kapatid, example, you may feel confident about a plan. But after praying and seeking counsel, you discover risks you had overlooked. Kasi minsan, yung akala natin, yung plano natin, okay na eh. Diba? Pero, yun palang magdadala ng risks sa buhay natin, mga kapatid. Especially, kung kinuha ko yung opportunity sa Tabuk. Yes, maganda yung pero paano na lang yung pananampalataya ko? Paano na lang yung commitment ko kay Lord? Kaya pag-isipan natin lagi, especially may mga, yes, hindi naman mali. Pag may magandang opportunity, we can grab it. But, you have to
ano din, i-balance natin. Especially pag may commitment tayo sa simbahan. Kung saan ka masaya, lagi ko nga kinikwento kay Kuya Drex. Kuya Drex, parang ayaw ko na ituloy yung ano ko, Finland. Kasi 70%, masaya ako dito eh. Masaya ako dito kasi bakit? Nakausap ko rin yung mga kakilala ko doon. Maganda na trabaho ko dyan. Tatawid ka dito. Welcome to the taxation. Sabing ganon. So, pangit yung feedback agad. Pangit. Maganda lang sa una pakinggan. Europe eh. But in realization, it's a burden. Kasi doon nakadalawa o tatlong job sila, parang ganon pa din. Kasi mahirap din kasi mag-issue ng ano, ng yung mga ura-urada. Yan nga, di ba sinabi na to, magiging risky din pag na ano, napasubo tayo mga kapatid. Kaya, kailangan natin talaga yung mag-seek tayo ng wisdom and knowledge. Especially sa mga ano natin, sa mga, ano ba yun, yung mga planuhin natin. Kailangan si Lord talagang mauna. Pangatlo, it's align our choice with God's will. When God is part of decision-making process, our choices become more aligned with His purpose and values. Ito, kailangan natin ng mga kapatid, especially sa trabaho. Kasi sa trabaho especially sa simbahan, lalo na tayo, honest and integrity talaga kailangan natin. Amen. Even when cutting corners seems easier, so more profitable. Kaya sabi nga doon sa Philippians, chapter 2, verse 13. For it's God who works in you will and act in order to fulfill His good and purpose. Bakit kailangan natin magiging honest at saka integrity? Kasi yun ang turo ni Jesus Christ, di ba? Kasi bakit minsan nadadapa tayo, nakakasala tayo. Because alam natin yung totoo. Why should lie sa mga kapatiran natin? Especially sa mga malalapit sa atin. Kasi honest and integrity, yun ang kailangan natin mga kapatid. Ang sarap kasi lumakad na may katotohanan sa ating mga puso. Kasi, I admit myself, kasi dati ganun din ako kay ate. Ang hilig kong magtago ng mga sekreto, may kalokohan na akong ginagawa, mga kapatid. Alam niyo yung consequences? Sabog-sabog eh. Ang daming nadadamay. Instead na ako na yung iba yung iba yung nagsasaper. Ako may gawa, pero iba yung nagsasaper. And then after that, napapansin niyo naman siguro, nakilang deliverance sa ate, no? Yan yung mga kagagawan ko, mga kapatid. Kasi, pag may kasi tayo, honest, siguro hindi nangyayari yung pastoral. Kasi lahat ng istorya ng buhay ko, si Paspi at saka si Pastora, yun talaga sila talagang una kong nilalapitan. Kasi silang makinig. Kaya kanilang counseling to transform to be a Christ-like, mga kapatid. Amen? Pang-apat, it gives peace and uncertainty. Not every decision comes with a clear answer. Acknowledging God allow us to trust Him even when outcome is known. Example, kasi minsan sa trabaho kasi nasa technical department, nakaranas din ako ng mga struggle, mga kapatid, burden. Kasi di natin masabi, kahit asa ka na dyan sa industry na yan, may mga part pa rin na hindi natin kaya isolba. Alam nyo, minsan naubos pasensya ko especially sa troubleshooting. Kasi doon talaga ako nabiburden. Minsan, alam mo yun, nabibisit ka na. Bisit ka na. Kasi minsan nakadepende ako sa intelente ko kaya ko yun. Basic yan kasi. Almost decade ko na ginagawa yun. Pabalik-balik na lang. Pero may isang minor issue. Hindi mo nakita, nabibisit ka na. Totally 180
mawawala talaga yun, mga kapatid. Patience talaga is a virtue. Di ba? Kasi pagka ano talaga, pag nawawala na tayo, especially, ang dami mo nang iniisip, marami na tayong mga struggle, burdens. Balikan natin yung sinabi ni Lord sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God with transcend all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. Kasi pag nawawala tayo sa pasensya, dami nating iniisip. Ganon talaga tayo eh. Gumagamit na tayo ng mga sariling intelligence natin. Kaya, lagi nating balikan kung ano yung sinasabi ni Lord sa atin. Especially, at this moment. And I believe, siguro, will na rin siguro to pass ni Lord na maalis tayo dito sa lugar na ito. Kasi maliit na eh. Kailangan ng malaki. Kasi lumalaki na yung pamilya ng GTJIA. Nakikita naman natin kung gaano kasikip, di ba? Now, this is right time na rin siguro pass na lahat ng mga ministry mag-double na tayo. Double job to invite the souls. Kasi maraming souls pakalat-kalat. Di ba? Maraming haharbisin. Pero ang conquer napakakunti mga kapatid. Siguro this is time kasi yung mga kasamahan ko, nakausap ko na rin sila. They continue to pray na madala ko sila. Halos Pilipino din sila. Galing sila ng mga Dubai. Kasi nagtatanong din sila kasi ano ba ginagawa ko yung Friday? Pinakita ko yung video. O ganitong ginagawa na, kasi ba pala dito? Meron. Gusto mo sama kayo eh. Sige, pag mag-usapan, pag ginagawa. In Jesus' name, I ask your prayer also sa mga kapatid na yon. Kasi may isa rin ang tao dun, ang control engineer ko. Nagdadrum din pala siya. Nagdadrum siya. Kasi din siya, Christian din sa Dubai. And I hope, wala ko lang bukas. Kasi dapat bukas natin siya eh. And I believe sa siguro, next week. Now, continue tayo. Tapos na pala ako eh. Conclusion. Apat pa lang yun eh. May 5 yan eh. 5 pala to. Sorry. Ito. It leads to God direction. Ito yung pang-5. It leads to God direction. Proverbs 3:6. Promises He shall direct your path. This is not mere life. Be free from challenges, but God guide your step. Help you stay on the right path. Conclusion, acknowledging God means making Him a participant in every decision. Not just an emergency contact, mga kapatid. When things go wrong, when we seek His guidance, obey His word, and trust His wisdom, He direct path and lead us way that bring peace, purpose, and blessings. Tapos, ito, may ilan yung tanong ko dito. Ano lang to, practical question before any decisions. Have I prayed about this sa mga ginagawa natin? Every decision natin, mga kapatid. Pangalawa, does this agree with God's word? Ayon ba to sa mga ni Lord? Pangatlo, will His glorify God? Kung nag-glorify ba si God sa mga decision making natin? Pangapat, have I sought wise counsel? Kasi ang word of God, counseling na rin eh. Di ba? If we rooted Christian, especially we are the founded about the word of God, mga kapatid. Last, am I trusting God or merely relying on my understanding? Relying on my own understanding. Yun lang po. Any questions, any concerns, any dagdag? And I hope may may nakuha tayo. Amen. Mag-message pa eh.
kuya, baka Iyan, sige. At dagdagan natin, no? At napaka-famous naman itong verse nito, yung Proverbs 3 verse 5. At ang maganda kasi dito, if you try to remember the entire history po ng Old Testament, iisa lang naman yung issue ng Israel. No, either they obey or disobey. Yun lang naman ang pinakano doon. You obey, you bless. Disobey, curse ang naabot po nila. So pagdating po sa Proverbs chapter 3 verse 5, ina-highlight nitong author nito kung ano yung kagandahan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi alam nyo, recently, sabi nga natin, ang buhay natin, our life is full of uncertainty. Hindi natin alam eh. Sabi nga natin, if we just know, after a year na nag-usap tayo, na ganito pala mangyayari sa atin, magsisipag kayo ba? Mapopromote pala ako, dapat pala magsipag ako para mapromote ako. Nalaman may advantage ka. Or maaaring after a year, matatanggal pala ako. So, kinakailangan ko lang mag-prepare. Kasi may advantage nga. But, unfortunately, because of the limited mind, uncertainty lahat eh. Even after nga ng a minute o a second, di mo alam pa rin susunod. Yun ang pinakano. Napakasaya natin nung kailan dito. Then suddenly, makasi Turkey, alista kayo. Which uncertain, no? Nakapokus ka na itong simbahan, it will take maybe 3 to 4 years bago tayo malis. Nagkukwento nga kami Kuya Manny, sabi, Pas, parang wala pa atang 6 months natin nag-commit yung church. Sabi ko, indeed, sabi ko, dahil napaka-uncertain nga. Hindi mo talaga alam eh, lahat ng bagay. Sabi nga natin, the only thing that we can be, assured is yung 5, to completely trust in God. Yun ang pinakano po doon. Sapagkat hindi nga natin alam kung ano yung magiging future po natin or even tomorrow. So the best thing in order to weaponize yung magiging problema natin is to completely trust in God. Sabi ko nga lagi, when you are in trouble, sapagkat I do believe to Proverbs is about, experiencing the trouble, find an opportunity to worship God, especially when the times of trouble. Kasi napakaganda po ng ganun po ba. Rather na magsimangot tayo, rather na mag-question tayo, dapat yung tiwala ng ating Panginoon. Sabi nga doon sa bandang huli ng verse 5, lean not your own understanding. Because we are tempted lagi, araw-araw, na magtiwala sa ating pong kakayanan. Especially when it comes to the financial issue. May mga issue tayo na sometimes hindi natin makita. So what we can do is to decide by our own. Kinakalang ganito na gawin ko. You forget everything. Sabi ko nga kay Mrs. nung nag-finalize na paalis dito, I don't find any problems. Kasi nung nag-BS tayo, BBS yun eh, no? Nung time na nag-Monday yun eh. Alam niyo po, sabi ko, tiwa sa yung aking puso. Sabi ko, Lord, I do believe that this is another opportunity for us to look what is better for us rather than na pampihira to siya nito. Kaya nga si Pastora, nung kailan binati niya si Turkey, kala ni Turkey na sama loob namin. Sabi, no, hindi kami sama ng loob because everything we trust in the Lord. Yun ang pinakano. Sabi niya, bibigyan kita ng gano'n. Sabi ko sa kanya, you have to remember kung magbibigay ka ng bila, the same, because we always pray to God like that. Malum-malum, alam niyo, no? Alam namin itong priority namin. Kaya nung inikot namin yung 2 bila, sabi niya, what? Sabi ko, there is no, alam niya na hinahanap natin sa worship hall. Kaya panatag tayo, sabi nga natin na let us see what the Lord will, surprise us sa ganitong situation natin. But always, sabi nga ng Proverbs 3:5, always trust in the Lord and lean not your own understanding. Yun na po, salamat po. Yes, actually, kasama yan kanina sa fasting and prayer. Kung babalikan natin, nagpatutuo natin nakaraan, matapos yung mga pamangkin ko, nagkasaya sa pagbabakasyon sa Boracay. Bali yung mga sumunod na araw, pauwi na sila, nagkaroon ng pagsubok. Pagigising lang yan eh. Matapos ang kasiyahan, nandun sa kalungkutan. But sabi ko sa kanila, be always positive kay God. So, hindi kayo dapat mabahala. So, lahat po provide. So, yun, pinag-pray natin. Kasi kung may tiwala tayo kay God, on the spot, sigadan natin
Kasi nga, sabi natin, lagi dapat tayo nakatune in. Sabi nga ni Pastor Bernard, lagi natin ay sasagawa ang Sabbath day. So, yun na, dapat nakatune in lagi kayo. So, yun na. Thank you po, no? Indeed, very famous verse. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Indeed, it is true. If we use our own understanding, it is really very difficult to understand everything. Because we have a very finite, we are finite, our understanding is finite, unlike God is infinite. And His ways are really higher than our ways. His plans and thoughts are really higher than ours. We are just human, a dust, a speck of a dust. And He is God, He's Almighty, He's the Creator. So, instead of to limit our understanding with our own understanding, is just to trust the Lord with all our heart. Kasi there are a lot of people who trust the Lord but not with all their hearts. That's why when it comes to the point that they do not understand already, they cannot grasp what is happening. How come, Lord, this is happening? I am serving you. Why this is happening to me? Why, Lord, we are worshiping you in this place. Why all of a sudden this happens, right? Why, Lord, why is this sickness still, I can still feel it? Why I'm still facing this difficulty in my relationship, and so on and so forth, no? When we come to the end of ourselves, we cannot understand things that are happening around us. Then, nawawala na yung with all our heart. No? That trust with all our heart, I trust na lang that there is God. That's it. But when we trust with all our heart, it is embracing what God has promised us. Embracing His Word. Embracing what He can do in our lives. When these things happen, immediately, and in everything that happens in our life, this is my word. Yung Jeremiah 29:11. Because the says, I have a plan for you. Meaning, He already planned it. And it's already parang alam niyo yung blueprint. No? So whatever is happening right now, it is just like a worker na ito yung assignment mo ngayon, construction worker. Ito yung assignment nyo ngayon, you have to finish the fences or siguro yung footing or yung isang room sa kitchen. The worker just see the kitchen, yung skeleton. They just kept on working until matapos nila, makikita nila yung anong resulta nun. So, while doing that, there are questions. Especially, mahirap naman talagang gumawa, di ba? But then again, kung titingnan natin yung perspective sa Panginoon, He already had the blueprint. He had already the final plan. He already know ano yung magiging outcome nung ginagawang yun, building man o bahay. So same thing with us. Sometimes we are facing difficulty. This is like one portion ng ating plano ng Lord sa atin. We are in that moment. So we, with our infinite, with our infinite, finite mind, the question is why? We grumble, we question, no? We worry, on anxiety, we cry, we prostrate ourselves. But then again, when we know, when we fully trust the Lord with all our heart, that He already had a plan for us, that He already set a good future for us, no, a hope and a good future, yun ang sabi niya. Then why would I worry? Yun lang po lagi siguro ang nagiging character ko, ano? Why would I worry? Instead of being fearful sa situation ngayon, or being anxiety, what will happen next? Where will I get the money to pay the new rent? What? Why? Where? How? Like all these questions, no? It will just create anxiety. You cannot sleep and so on and so forth. Sabi niya, trust the Lord. Completely trust the Lord with all your heart. Sleep well,
Because knowing God is at work. Amen. His plan, His plan, He will make it happen. Amen. Ang sabi niya, I am watching over my word to fulfill it. They may tarry for a moment, but they will surely come to us. Napakaganda po. At ito ba'y maganda, no? Knowing the plans of God, knowing that He has promised, and God promised, He will fulfill it. The thing is, we don't understand. We don't see it. Narinig natin. And we trust it with all our heart. Yet sometimes, bilang tao, we have this question. Punta tayo sa Jeremiah 33 verse 3, sabi niya, call unto me and I will answer thee. And I will show you mighty things that you cannot understand. No? Or unsearchable things that you don't understand. Lord, I don't understand your plan. Is it true? We don't understand His plan. We don't know His plan, right? All we know, the plan is good. But the end, we don't know. The final. Yet, ang sabi niya, in that process, sabi niya kay Jeremiah pa din, sabi niya, call unto me and I will answer thee. And I will show you unsearchable things or things that you do not know. So, Lord, I don't understand your plan. I do not know. Lord, I don't understand why these things are happening. Call unto me. Go pray, keep on praying, keep on seeking, and the Lord will show kung ano yung plano, kung ano yung not full of it, but a glimpse of it, God will show you. Yun ang pangako niya eh. Call unto me and I will answer. Papakita ko sa inyo yung mga bagay na hindi nyo nauunawaan. Lord, hindi ko nauunawaan bakit nangyayari ito. I really don't understand that. Why is this happening? We can ask the Lord. Sabi niya, come to me. Okay? So, we just, instead of frustrating ourselves, worrying, get mad with Turkey, just go. Pray. Trust His plan. Pray. And then He will show you. Ang sabi ng Lord, for sure, pinakita na sa inyo lahat ang plano ng Lord. Diba? A glorious church. A glorious Jesus, the great I am church. A bigger, a wider plan ng Panginoon. Yun eh. And sometimes, the Lord is breaking our plans because that is not the best. He has to break it. Komportable na naman kayo dyan, ha? Diba? Sometimes really, the Lord, we really cannot fully understand Him. But one thing for sure, hold on to His promises, though we don't understand and we don't see it happening, it will surely come. And the plan is good. It is good. It is the best. So let's just come all together. No? Agree. Makipag-flow. Go with the flow sa Kanya. Huwag tayo kumontra. Para mabilis, madali. Ay, sabi ko nga kay Pastor Bernard, kaya sabi ni Pastor Bernard, di ba, iniwasan niya yung word ng problem. Kasi kaya nag-word ako sa kanya, ano problema? Wala akong maisip na problema. So even this one, because it's not our problem, it's God's problem. Remember po yung lagi namin sinasabi, Lord, kami nang bahala sa ministry, ikaw ang bahala sa problema namin. So Lord, tuloy lang kami, ikaw ang bahala. No? Sa problemang meron kami ngayon, ikaw ang bahalang mag-provide, ikaw ang bahalang mag-resolve, ikaw ang bahalang mag-lead kung saan. That's why everything starts with prayer. Hindi tayo antimano, natataranta, scatter, punta ka dun. Everything starts with prayer. And everything ends with prayer. So, yun lang po, friends. Okay na lang. Kuha mo na. Nagising eh. Sana eh. Dahil siya may hawak siya na. Ang ganda niyan eh, Proverbs 3, 5, and 6. Memory verse yan. 5 yan. Talino, yung nung nasa kuwit ako, na mini-memory ako. Pero, mas naunawaan ko ngayon lalo, nung sinabi ni Pastor na ang niya ang mundo is, ang buhay ng isang tao is walang kasiguraduhan. So nakikita ko dyan, additional kasi ang lagi kong ginano dyan, lagi kong pinangawakan dyan, trust in Lord. Pero lately kasi nito, nakalimutan ko yan na
tawag nito parang hindi ko siya masyadong Supply. kasi minsan nga napag-isip ako sa dami ng trabaho, sa pressure sa trabaho. Hindi uwi na ako. Dumating na po sa isipan ko na tapusin ko na lang tong taon na to, umuwi na kaya ako. Hirap na hirap ang Yan din mundo naman ngayon. pas ang isang ko, pero kumpara kasi sa pressure kaya sa mabigat. So, ang dami pero salamat kaya sa yon. Ang addition yung sabi nga, ulitin ko sabi ni Pastor, yung hindi walang kasiguraduhan. Kasi ibig sabihin, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Acknowledge Him in all your ways and He will direct your paths. Right, sabi niya doon. So hindi ka pwedeng magmalaki. Wala kang may pagmamalaki sa Panginoon. But fully trust to the Lord. So ano man yung decision sa buhay or ano man yung pagsubok mo, try to trust the Lord. Kasi kahit sa akin, nasubukan ko na yan many times na many times na hindi ko idinulong sa Panginoon yung mga naging decision ko sa buhay. Kumpara sa mga inilapit ko sa Panginoon ng mga prayers ko. Ang laki ng diferensya. Yung alignment, yung direction ng bawat decision mo is smooth siya. Sabi ko nga, so thankful sa galing ito dahil kasi lately talagang wala akong mga tulog. Ang tulog ko lang siguro 4, 5, ganyan. Kaya minsan umuwi o umidlit saglit ng lunch break para makabawi man lang. Pero yung kasi pagka, ewan ko ba, yung utak ko, tawag yan, parang gumagawa pa rin ng, may hawak pa rin na tools or nag-i-hikpir pa rin ng tornilyo eh. Yeah, Sisley. I don't know why my mind sometimes is stuck in the workshop. So, yun, salamat kuya and nagamit mo ngayon yung Proverbs 3, 5, and 6. So, yun lang po, and ulitin ko, wala kang magmamalaki sa Panginoon. So, tawag nito, anuman yung meron tayo ngayon, maaaring may mas magandang plano ng Panginoon. So, yun lamang po. Sama mo ako sa work mo kasi sa work ko nagkakasakit ako pag walang work. Kakasakit ko lang gawa. So, praise God, no? Sa wisdom na pinagpaloob sa atin ngayong gabi. So, sa akin naman, yung makikita natin, pag sabihin natin, trust in the Lord, dapat papasok sa atin yung mga pangako natin, Panginoon. At sino si God sa buhay po natin. It all matters kasi bakit? Makikita mo yung halimbawa dalawang tao, they experience the same problem as tulad sinabi ni Pastor. Pareho sila ng problema, financial, same amount, pero pag yung tao, may Diyos sa buhay niya, wala siyang, may peace, may kapayapaan siya sa puso niya. No? Pero yung tao, walang Diyos, o may Diyos man siya, but hindi niya kilala niya, but hindi niya alam yung mga salita ng pangako ng ating Panginoon, mangyayari is, it's about knowledge lang. Nagkaroon ka lang ng knowledge. Oo. Kilala mo siya, but hindi mo alam kung paano in-apply sa buhay yung pangako niya. So baga, yung buhay niya ngayon, kumpara sa nandun yung application, alam niya yung salita ng Panginoon, nagkakaroon siya ng kapayapaan. Kasi lahat sinabit niya kay Lord. And when you look up, makikita mo, napakalaki ng Panginoon natin. When we worry about these things, no? So para siyang, ganun yung nangyayari. Na pag yung tiwala natin sa ating Panginoon, yung trust natin is nandun sa Kanya. Another thing is, when we put God our trust, ibig sabihin, sinama natin siya sa every decision. But yung natin, we understand, no? Based sa mga salita ng Panginoon, is God, He never promised na magkaroon ka ng halimbawa, magkaroon ka ng marangyang buhay. Magkaroon ka na, ito yung final mong magiging
along the way, ang maganda lang doon is along the way, andun siya palagi sa journey mo na yun. No? So, halimbawa, nag-decide ka, Lord, ito yung calling ko, ito yung binigay mo siguro sa akin, so I think I have to go to USA. So ngayon, naniwala ka. Of course, you trust the Lord. You know His words. You completely know yung trust. Pero along the way, nandun yung struggle. May problema ka sa immigration, may problema ka sa financial. Ang dami mong dadalan. But the good thing is, you remain sa trust ng Panginoon. You remain with Him. No? Na along the way, kasama mo siya sa journey. You are with Him throughout the journey. And yes, andun yung kapayapaan mo pa rin sa buhay. Kahit anong liko man doon, but when you have that God, andun yung kapayapaan. Why worry? Tingnan mo si Pastor. Especially si Pastora. Talaga hindi ito na-stress. Wow. Smile lang ito na-smile. Baliwala sa kanya eh. Kaya, see, because he knows. Alam niya, we go back to the Word of God. No, wala naman. And then, anxiety. Hindi tayo makatulog. Mahirap, di ba? Minsan may mga iniisip tayo. Pero, pag iniisipan natin kasi, paano kayang gagawin ko dito? Ano kayang i-input ko? Like, say, for example, that this is natin dati. Programmer. Ano kayang algorithm na i-input ko dito? Sa IT. Paano kaya? Ano kayang gagawin ko dito? Algorithm dito. No? So, it keeps in your mind hanggang hindi ka magkakaroon ng hindi ka magkakaroon until you apply it. Di ba? Pero, kung titingnan natin, when we read siguro 3, 4, 5 chapters sa libro, not necessarily magiging reverse siya, pero nakita natin yung story. Ano kayang the next? No, we try to i-meditate natin, ano kayang ibig sabihin nun? I-apply natin sa buhay nitong si Ruth. Ano kayang ibig sabihin ni God? Bakit niya niyang ganito, ganyan? So, andun yung, at palagi, magkakaroon ka ng revelation. Sabay mo ng prayer. Do you think magkakaroon ka ng word? I don't think so. Magkakaroon ka ng word sa buhay. Kasi everything nandun sa di ba? Siya yung lumikha. Yun nga lang, even talaga yun, hindi natin alam na all is panic. So yun lamang po. Bigyan natin. Kasama natin sa journey. Sa akin po, sundan ko po yung sinabi ni Kuya Arnold na trust the process. So, di ba sabi nga, tayo yung magka-trust kay God. Trust natin, bigay natin kay God. Pero alam niyo po ba, hindi papayag si God na one way lang. God also trusting us. Bakit? At nasabi, dumating ako sa JTGIA doon, sa Jaradria, hindi pa naman masyadong marami, konti pa lang. Di ba? Pero napuno natin. Kaya nga, nung napuno, nag-isip na, lipat na tayo para malaki. So, andito tayo. Di ba? Kaya nga tayo bumili nun eh. Kasi napuno natin. So, kumbaga, sabi yung, be faithful dun sa maliit na bagay. Pero pag yung napatunayan ni God, di ba? Watch out kasi greater responsibility yung ibibigay. So, di ba, sa maliit na bagay, nagawa natin yung responsibility. Hindi lang tayo nag-trust sa Kanya, kasi siya din, nag-trust din siya sa atin, dahil alam natin, may kakayanan tayo. Kasi siya yung nagpapalakas sa atin. Sabi nga nila, parati natin sinasabi, we cannot comprehend God's plan, we cannot fathom God's plan, di ba? Ang hirap, pero patuloy tayo nagtitiwala, at siya din, patuloy din siyang nagtitiwala sa kakayanan natin. Kaya, yun nga, so sa atin, great responsibility will come. So, watch out po. Ako, sanay na sa kalipat-lipat eh. Pang ilang lipat na to eh. Ang gaganda sa lipat-lipat, kuya. From maliit, lumalaki, hanggang lumalaki, hanggang lalaki pa. Parang yung halaman ba, inaano, model. Oo, naghanap na nga kami ng isa. Amen. By the way, yung Proverbs na to is really, yung kanyang context is napaka wide ng spectrum. Kasi yung sinasabi natin na
trust the Lord with all your heart and do not lean to your own understanding. As a human, ang ano natin ay napaka-self-reliant natin. We cannot deny the fact that we always rely on ourselves unless we know God. We found God in our heart and we know the mighty things that He can do in our life. Doon nagkakaroon ng changes. But before that, we know that as a human, we always come to a resort of what we can do and what are the solution of our problems made by us and created by us. Yun yung mga ginagawa natin. And the good thing about it is that when we learn that our great God is there, we understood that yung palang mga worries natin is nothing. Vanity lang talaga siya. They are nothing and it's just made us more burdened. And this anxiety, depressions, and whatever these thoughts that the devil lied unto us, yan yung mga ginawa niyang mga kasinungalingan na pinaniwalaan naman natin na akala natin na when we are experiencing it, we don't have a great God that who will help us, that will pave the path for us, and we are on our own and we're struggling on our own. Kaya yung iba, nagkakaroon ng pagka-fall talaga, totally sink into depression and they just lose hope. And as a Christian, the things that they don't have, that we have, is that we have the hope with the Lord. Yung hope na yan ang nabibigay sa atin ng great power to overcome everything, to persevere in any given circumstances, even if it's good or if it's bad. And when we hit rock bottom, we know that God is our rock. So, pag nalaman natin yung mga ano na yan, yung mga katotohanan na yan, na mapapadali natin yung buhay natin dahil God created us not to worry. Di ba nasa Matthew 6:25 nga, inalagaan niya nga yung mga ibon at yung mga tayo pa kaya, we are the beloved. We are in the top of the food chain. Nung create si Adan, everything is given unto him. Everything is given unto him. Tayo nasa pinakataas, tayo yung nagko-command. But because we fall, kaya naka-penetrate ang devil. And this is the time that we have to claim back again our authority. We have to claim it and we have to declare it and we name it na hindi sila makapenetrate sa atin. Because once we name the problem, and we identify the problem, and we rebuke it in the name of the Lord Jesus Christ, walang hindi mawawala. It will go away. Kasi sa pangalan pa lang ng Panginoong Jesus, everything can be conquered. So, yun lang po. To God be all the glory. Hey, Red Rex, nawakan mo yung microphone. Nawakan mo na yun. Siguro for me, ang pagtitiwala sa Panginoon will be an open door for opportunities for us na makita din natin yung pinakamagagandang bagay na pinipare ng Lord para sa buhay natin. I have just remembered the life of Abraham, the life of David earlier. Namumuni-muni ako. When Abraham was called by the Lord, he don't know. That's full answer. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. What he has, ang baon niya, yung pagtitiwala. David, when his people ask him, patayin na natin si Saul para maging hari ka. Hindi. May plano ang Panginoon. Magtitiwala ako sa Kanya. God has His own time sa lahat ng bagay. And as well as, there was a statement na, I think, 10 years ago. 10 years ago, hindi ko talaga makalimutan. Isa sinabi niya, he's a rapper, Christian rapper, sabi niya po, fill your mind with God's word so that you will have no room for Satan's lies. And I think that's very essential for us to see. And ang pagtitiwala sa Panginoon, babalik at babalik pa rin talaga sa pagkakilala sa Kanya. Paano ko magtitiwala kung hindi ko kilala? Kaya babalik pa rin talaga sa pagkakilala sa Panginoon. And as well as, sa pagkakilala sa Panginoon, doon natin siya naranasan. Kaya nga, it will be an open door, an open gates for us to see the goodness of the Lord. Moses, nakita niya ang Kanaan. Makikita din natin ang Kanaan. Hindi lang makikita, mararanasan pa natin sa pamamagitan ng pagtiwala natin sa Lord. Yun lang po. Nung isang gabi, sorry. Sige. po yung sa pagdidesisyon
wala po akong ginawang desisyon sa buhay ko. Totoo po yun. At ito pong ngayon, yung previous work ko, yun po talaga pinagdadasal ko na mapunta ako sa damam. Dahil po maganda ang sahod, maganda ang trabaho, pero sabi ko, hindi na ako magdidesisyon. Kailangan ko pa rin ng advice kung tutuloy ako sa damam. Nag-message po ako sa group meron naman pong huwag mag-stay sa church. Ang last ko pong tinanong si Paisan, kung pupunta kami ng damam o mag-stay kami dito. Sumagot si Paisan, go to Toriland kasi alam niya sa Toriland laruan. Nung sinabi ko sa kanya, hindi na tayo babalik dito, hindi tayo mag-charge. Ang tulin din ang sagot niya, no, church only. Kaya sabi ko, hindi ako mag-decision sa sarili ko dahil alam ko wala akong decision na ginawang tama. Kaya kailangan ko makinig ngayon sa kanya. Kasi alam ko naman magdidesisyon siya ng tama para sa aming dalawa eh. Kaya naka-depende ako kay Paisan. Dahil nga kung dumating ako dito, lahat talaga palsa. Kaya sabi ko, praise God kasi nakilala kita. Oo, may Diyos akong alam, pero wala akong alam sa mga pangako niya. Kaya ang pinanghahawakan ko lang yung pangako niya sa akin. Dahil katulad sa sitwasyon namin ni Paisan, marami na rin nangako sa amin. Na makakauwi kami, tutulungan kami, bibigyan lahat ng ganun. Pero hindi ako nang humawak sa pangako nila. Sabi ko, masarap ang hawakan ng pangako ng Panginoon kasi ang Panginoon, totoo. Pag nagsabi siya na mangyayari sa buhay mo, totoo yun. Pero kung sa tao ka maniniwala, 100% walang katotohanan. Kasi ako ayokong masaktan, ayokong umasa. Kaya lahat ng nangako sa amin ni Paisan, natutulungan kami para nakauwi kami. Magdasal na lang kami ni Paisan dahil sabi ko, sasagot ang Panginoon sa amin. Kung kailan yung tamang panahon na yun, sasagutin kami, makakauwi kami mag-ina. Kaya po sabi ko, kay Paisan, lagi kami magdasal, makakauwi tayo in God's timing. Kaya po si Paisan talaga, inaano ko siya na mag-pray lang siya, magpasalamat siya kung ano yung meron kami ngayon. Kung ano man yung siyempre marami rin ang pagkukulang sa kanya bilang nanay, dahil nga sa sitwasyon namin. Pero sa tulong po ng Panginoon, nagbibigay naman po kahit paano pa unti-unti sa kanya, kaya po nakakaintindi rin siya. Mas malawak pa po ang pangunawa ni Paisal kesa sa nanay niya, na normal naman. Kaya po sabi ko minsan, parang si Paisal ang normal kesa sa nanay. Pero pasalamat pa rin po ako kasi nandiyan si Paisal na gumagabay sa akin. Na nagiging lakas ko po. At yun yung ang dasal ko din na hindi po kami napaliwarang mag-ina. Na hindi kami napunta kung saan-saan na kasama ko pa po ang anak ko dahil natatakot din po ako dahil kahit lalaki siya, pwede pa rin madisgrasya. Kaya sabi ko po, napakabuti ng Panginoon sa aming mag-ina. Hindi kami iniwanan, hindi kami pinabayaan. Kahit po marami siyang pinagdaanan sa buhay niya, sa buhay namin mag-ina, ayan pa rin po siya. Kaya po proud po ako na naging anak ko si Paisan. Thank you po. Amen. Yep, last time nga po, nung kwento ko lang, no, nung nag-usap kasi si Pasdi at saka si Paisan. Ay, si Togi. Ngayon, ako yung nagalit ako. Sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, tama na, maraming usap. Sabi ko, parang maraming daldal. Sabi ko, may bali ka na, tama na. Ngayon, yun lang yung sinabi ko, tama na, okay, kalasbas. Ganun lang. Tapos, nung sumunod na gabi, yun na nga po nung BS, no? Na nag-final na talagang aalis. So ngayon, yung puso ko, sabi ko, nung nasa office ako, sabi ko, Lord, ayoko naman magalit kay Faisal. Kay Togi. Pero siya, nararamdaman ko yun. But then, meron din sa akin sa puso ko, sabi niya na, ba't ka magagalit sa kanya? No? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Malay mo, ginamit ko lang siya, parang kayo talaga maghanap ng best place. Sabi ko nga, oo nga. Kaya nung dumating kami dyan, sabi ko, akala ni Pastor Bernard, nagbibiro lang ako. Sabi ko, Turki! Gawin ako, kasi mapambuisit ako, di ba? Turki! Ngayon, pagbaba niya, nandun daw pala talaga si Turki. Sabi ko, Turki! Tapos namapit ako. Tapos kinamayan ko siya. Yung, alam mo yung, hindi siya yung madyali, ganun-ganun siya, di ba? Hindi talaga siya ganun, yung medyo down ng head niya. Kasi, akala niya, galit kami. Hindi, sa akin, palabiro yun eh. Sabi
And then, kinabayan ko siya. Sabi niya, kamusta ka na? Sabi ko, nakarban? Yung kotse niya. Nakarban? Sabi niya, hindi, yung kotse mo. Sige, kwento-kwento konti. Tapos, mabisalan? Mabisalan? La, mafi. Siyalan. Sabi ko, no angry. Tapos tinawag ko si Pastor. Sabi ko sa akin, sabi din niya, hindi! Sabi ko, totoo talaga, hindi. Nung huli, sabi ko, sumbila. Kasi mag-ilan na, mafisalan. Kulusan. Sabi ko. Tapos, talaga. Tapos, yun, siya pa yung nag-offer na magtawag ng mga si Pasby. Sinamahan pa si Pasby, pumunta doon, di ba? So, sabi ko nga, magagalit tayo, wala namang mangyayari. Di ba? Hindi pa tama yung puso mo. Ganun din, aalis ka din, galit pa. Sabi ko, hindi natin alam, baka gagamitin din ng Panginoon yung tao na yun pagdating ng panahon. So, hindi talaga, wala talaga dapat. Basta when you really trust the Lord. Kasi maghahanap ka ng dahilan para magalit ka sa Kanya. Anong mapapala? Anong faida? Wala, di ba? So, sabi ko, umalis na tayo ng payapa, maayos tayo sa Kanya. At least, wala siya masabing sa atin. So, hindi ka pa maikot. Sabi ko pa nga po nun, no? Sabi ko, pag alis namin dito, ipapagpag ko talaga yung paa ko. Sa bahay mo. Papagpag ko talaga. Yung po'y nasa isipan ko. Sabi ko, Lord, pagpag mo talaga yun. I will shake my dust sa Kanya. Yun po yung isip ko nung unang gabi na nagalit ako. But then, the Lord talaga nangungusap siya. No? Kasi when you pray, yun, ipapakita ng Lord kung ano yung dapat na. Payapa tayong umalis, payapa tayong mag-focus. Nakarelate ako dyan sa kasi kanina, pang pauwi, nag-pray ako, sabi ko, Lord, bakit naman kinukonstrain kami ng bansang to na mag-worship? Sabi ko, Lord, avenge us. Pagtagal mo kami. Kasi kinukonstrain nila yung pagpupuri namin sa'yo. Umiiyak ako, sabi ko. Tapos ngayon, nang na-reveal na gano'n pala, sabi ko, baka siguro. Tapos, pero behind that, sabi ko, baka kailangan na talaga natin na magkaroon ng malaking faith house. Kasi sabi ni Pastor, kukuha kami ng 2 faith house. O ganun din yung bayan. Sabi kong gano'n. Sabi ko, baka Lord, ito na rin din yung ikaw na lang din gumagawa ng reason. Pero sabi ko talaga, Lord, avenge us, Lord. Dahil inaano nila kami, yun na nga, yung hindi tayo pinag-worship, sabi ko. I-avenge mo kami, Lord, kasi kung kami, wala kami. Sabi ko pa, Pinoy, sininggle out ko pa si Turkey. Sabi ko, avenge us from him, Lord, at yung mga kapitbahay namin, Lord. Dahil sila talaga yun talaga yung prayer ko kanina bang umuwi. Sabi ko, avenge us, Lord, kasi ikaw yung inaaway nila, Lord, hindi kami. Sabi ko ganun, ikaw yung tinatanggalan nila ng papuri, hindi kami. Tapos, yung mga kapitbahay na binibilang pa yung mga umaakyat. Tapos ngayon naman, doon na naman sa paghanap na hinanap ko na talaga yung mga kapitbahay. Sabi ko siya, Sabi ko nga. Pagkat bahay sabi niya, Ate Rons, kailangan din natin i-consider yung geometry. Dahil malayo daw yung Layo yun. Sabi ko, talaga God has His own reasons para dito ang interpretation mo ngayong gabi dapat. After nung pray, natin, Bible study, na nag-meeting tayo. Sabi ko, bakit gano'n, no? Kasi, ilang buwan pa lang kami dito, tapos biglang umalis. Kasi naalala ko nung umalis kayo doon sa Balian, lumipat. Sabi ko, gano'n, sabi ko kay Greta, naalala ko sa Arabika, doon sa Litatian na bahay. Maliit yun, di ba? Tapos puno na sila, kaya lumipat sila. Gano'n na naman ngayon. Sabi niya, bakit? Nag-worry ka ba? Sabi, hindi ako nag-worry kasi will ni Lord na yan. Kasi nakikita naman natin kung gaano na sikip. Sabi ko, parang magbago ako ng ngayon. Sabi ko,
ko, Lord. Nag-meditate ako ng mga verses na i-exhort ko ngayon. So, praise the Lord. Narinig niya itong Proverbs 3, 5, 6. Kaya, sakto talaga sa pangangailangan natin. Kaya, praise the Lord din talaga. Gaya nga sabi ng pastor hindi nga siya nababahala, di ba? I believe na ganun din ang natin, faith din natin, hindi tayo nababahala. Kasi, about monetary, kaya naman natin, di ba? Kasi naniwala ako sa church na ito nung dumating kami dito. Kasi napaka-generosity din talaga ng mga members dito. Kasi nabibless din ako, especially kay Ate Daisy. Kasi nakikita mo yung nila design ng kanilang puso, di ba? Despite sa kanilang mga napakababa ng sahod, nabibless ako sa kanilang mga kapatid. Tayo pa kaya? Anong kaya natin i-offer kay Lord? Kung nakaya nila, kaya rin natin. Kasi I believe, kasi pag si Lord kasi gumagawa ng ng plano, talagang talaga hindi mo pipigilan. Mas mainam pa nga yung ikaw nagbibigay kaysa ikaw bibigyan. Amen? Kaya maraming salamat din sa revelation sa ating gabi. I hope and pray, bawat petition and prayer natin, especially sa struggles natin ngayon, we overcome it. Kasi naisagot na ni Lord to, mga kapatid. Kaya, amen po. Let's bow our heads. Close ko lang yung exhortation natin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa revelation mo. Tonight, Panginoon, thank you, Panginoon. Ginamit mo ang iyong lingkod to deliver your words, Panginoon. Lord, we hope and pray, Panginoon, na mag-manifest sa aming bawat puso, Panginoon, sa mga kapatid, sa bulwagang ito, Panginoon. Lord, hindi kami lalabas sa bulwagang ito na hindi daladala yung pagpapala, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa revelation for tonight. Lord, ikaw nawa ang balik sa mga kalakasan ng mga taong narito, Panginoon. At Lord, sa aming prayer mamaya, Panginoon, gabayan mo kami, Panginoon, ng iyong Holy Spirit, Panginoon. Whatever petition and prayer na ilalapit namin, Panginoon, we believe, Panginoon, there's an already answered, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Sa Jesus' name, amen. Corporate na lang. Bago tayo mag-corporate prayer, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi naman po sa hindi rin ako na baka sabihin niyo masyado naman hyper-faith naman si Pastor. Sabi ko din po kay Pastor Bernard, sabi ko, kailangan ba malaking kasi ang natin is 70,000. Mga ganun lang ang sabi ko sa siguro sa 70 pwede dapat yung provide ko sa mga titira. Ngayon, sabi ko kasi baka ako umuwi na tayo, sabi ko gano'n, sino hawak, sino ganyan. Ang sabi lang sa akin ni Pastor Bernard, tinatanong mo ba yun? Ang Lord magre-raise up na kung sino hawak, sino titira. Sanay na po kami, we're already used to it. Since 2004, palipat-lipat po kami ng church, even JIL, palipat-lipat. And many times, we are part of the church kasi. Kaya sanay po kaming maglipat. Kaya po yung mga aparador namin, nagtaluray-luray, tanggal kabit. Bibili na naman ng bago. For many years, this is just normal to us. And we see that God is really faithful sa lahat ng paglipat. Difficult because it's really difficult, especially Pastor Bernard help now and see the muscles are gone. I don't know, but there are a lot of brothers to help no sa pagbubuhat. Let us not worry about it. So the Lord will provide. The Lord will. Pas, dadalhin natin yung kitchen. Of course. Pero kung merong Kitchen na doon. we will still bring it. We may not know. Maybe we can create, we can do a dirty kitchen for the church lang. Para hindi we can, especially maluwag naman. Ano pas, bayaran niya na lang to? Para may majilis siya. Wala siyang majilis dun. Hindi siya interesado. Akala niya kasi hindi natin babaklasin. Hindi, pero kasi talagang, actually, the red flag, it is with the real estate. It's Yemeni. 3 Yemeni that came here. So that is the reason why I took the advice of It
this for security purpose. By about Turkey, we know. But these three guys that can keep on saying, no, Mamnun, 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 Mamnun. They keep on saying Mamnun. I told them, no, about Turkey, no, Mamnun. Tanggalin daw kaagad. So, and I saw him this evening when I took money. So, it's better to skip one service and let us see what will happen. But definitely we will talk about this tonight. I know may mga brethren kasi they will come to help. So, let us discuss what will be the best. Because, I would suggest more boys to come tomorrow. yeah, because for me, I will not allow for 2 Fridays without prayer worship. Of course, tomorrow I can compromise. But next Friday, definitely. I guess we will look for this. the- Yeah, we look for Stara. Kasi yung ano gagamitin in the Daisy, di ba? Naka-reserve na yung ano natin. No, you remember that I have it's 400 real in my birthday place. Sa Badia. Near before with we are sa Badia pa. Sa Badia, Badia. Saan ba yan? that's for